Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Title: Ipapa-impeach ang mga Supreme Court Justices. Nagbabala si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng humarap sa impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Sendanya na pagtataksil, grabe naman to pagtataksil sa bayan ang desisyon ng korte at inakusahan ang mga maestrado na prinoprotektahan si VP Sara Duterte mula sa pananagutan. Ito ang exact statement ng kongresista. Our justices choose to serve the interest of the Dutertes and shield the Vice President from accountability. May kalalagyan ang pagtataksil sa taong bayan, kasali na riyan ang posibleng impeachment. Tinawag rin ng kongresista ang Korte Suprema bilang Supreme Cuddler of the Philippines. Grabe Sa aniyay nagtatakda ng mapanganib na president para sa mga tiwaling opisyal. Sabi niya, ni-reduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang cuddler ng may apo ako na magpakita ng muka. Okay. Yan, that's enough. Bilang Supreme Cuddler of the Philippines. Cuddler, yung, iba ito, yung parang nagkukonsentidor. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan. Grabe, Ang 13-0 na desisyon ng Korte Suprema ay nagpapawalang bisa sa impeachment complaint dahil sa paglabag ng one-year rule ng konstitusyon. Habang nagpupugay ang iba sa matibay na paninindigan ng hudikatura, ang ilang progresibong grupo na nais ding buwagin ang tiwala sa institusyon pinangangalagaan ng batas. Samantala, nagbabala ang PDP na maari nilang kasuhan ang sinumang patuloy na bumabastos sa 13-0 ruling ng Korte Suprema na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi dapat abusuhin ang kalayaan sa pananalita kung ito ay nakakasira sa integridad ng pinakamataas na korte ng bansa. Handa raw silang magsampa ng kaso kung magpapatuloy ang paninira. Grabe naman ito Una, yung akusasyon na ang mga maestrado prinoprotektahan si VP Sara, they are serving the Dutertes. That's very, I don't know, how do I describe this? Sige, hintayin ninyo ang, baka sabihin nila na freedom of speech. Sige, pag masampahan kayo ng kaso, bahala kayo. Bakit sinasabi na prinoprotektahan si VP Sara? Sino ba ang ano bang dahilan bakit na declared unconstitutional? Yung hindi nila sinunod yung 1-year bar rule o 1-year ban rule.
Itong sendan niya, sila yung pangalawang nag-file ng impeachment complaint, yung Akbayan. So, bakit pinatulog sa Office of the House Secretary General yung mga naunang complaint? Yun ang dahilan eh. Kasi kung wala sana yung naunang tatlo at ang naipile lang yung pang-apat, tuloy ang impeachment ngayon. Kaya ang sisihin ninyo, sarili ninyo, kayo mga kongresista. Napakasimple man lang. 1 year. Sa isang taon, isang impeachment complaint lang ang dapat maisampa sa isang impeachable official. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. At dahil inuna yung tatlo, pinatulog, tapos nagsampa ng pang-apat o na-violate ang konstitusyon. Yun lang ang desisyon ng Korte Suprema. Sana sabi ng mabuti pa si Congresswoman Laila de Lima. May pahayag siya, sabi niya, Supreme Court did not absolve VP Sara's accountability. The fight goes on. Iyon ang tama. Isampa niya ulit next year. Ganun lang. At tarungin. Kung sa Bisaya, ayusin na ninyo para matuloy na ang bloodbath dahil kami gusto namin ng bloodbath. Kaya wag nyo nang akusahan pa ang Korte Suprema na prinoprotektahan nilang mga Duterte. Ano na lang yun? Bitter, mga sour graping, hindi lang matanggap ang pagkatalo. Tanggapin nyo ng talo kayo at lumaban muli. Ganun lang yun. Hindi pa tapos ang laban. Ipapa-impeach nyo. Bring it on. Ano kaya? Tutuhanin nila? Sige, nasa kamay ng mga kongresista kung i-endorse nila. Pagdating sa Senado, nakikita ko na siguradong bagsak o siguradong posibleng kasi baka magdumot sa Bisaya ba, magdumot sila sa mga justice, sige, impeach natin, impeach. Ang final decision ng judges nasa Senado. Wala rin, hindi rin. It will not suntok sa hangin itong sinasabi ninyong ano na lang yun, pagpalabas lang ng sama ng loob. Sige na lang, maintindihan namin kayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Uncle Pedro o muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yod ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tanom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape 350. So mayong buntag da Kol. Mayong buntag. Sige. So pasalamat ko sa Dios nga
nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod. Oo. So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.